dahil Pilipinas ang kauna-unahang nakaimbento ng gamot sa cancer. I have a business proposal for you. High risk ito, pero malaki ang pera kikitaan. Are you interested? Sige sir, interesado po ako. Ngayong kalat na yung tungkol sa anti-cancer drug, maraming magkaka-interest dyan. Kaya mag-iingat ka, ha? I will. Bakit yan lang? Formula ang binibenta ko sa boss mo. Ito ay ilan sa mga vials na pwede niyong i-replicate. Andito kami ni nanay sa ambulansya. Papunta kami ng ospital. Nag-seizure siya for 3 minutes eh. Okay, sige, pupunta ako kayo sa ospital. Malaking problema kinakaharap natin yan. Nagwala po kasi gorilla, sabi ni doktora na turukat daw po sa cancer. Ano nangyari dyan? Kanina kasi may nagwawalang pasyente doon, tapos kinagot ako bigla eh. Hindi ba tapos na ang business niyo, Chairman? Pero yung gamot na binigay ko sa'yo, pwede ko ba muna bawiin? Wala na yung mga gamot. Na-distribute na. Asawa mo ko. Karamay mo ko dito at kailangan kong malaman ng totoo. Nagmi-mutate ng mabilis ang virus sa katawan niya. Anong ibig niyo sabihin? Kung noon sa cancer cells dumidiretso ang virus, ngayon dumidiretso na to sa utak ng nanay mo. Naging patient ko kasi yan sa ER. Ano bang sabi may diagnosis na? Highly contagious, kaya nilipat dito. Hindi niyo ko reverse it. I'm sorry, Red. Sige. Kuya, anong meron? Emergency sa IC room, sa fifth floor. Hoy, saan ka pupunta? April! Bawal po kayo dito! Please, bawal po talaga kayo dito. Kailangan nanay ko yan. Nay! Sandali na sinasaktan ka. Bawal po talaga kayo dito. Na-agitate po yung pasyente. Please lang po, lumabas na muna po. Please lang po. Ano kayang cause nito? Kawawa din yung pasyente, no? Pamilya niya, hindi niya na makilala. Pati sila, kakagatin na niya. Nakakatakot. Oh! Uy, anong nangyayari sa'yo? Hoy, April! Saan ka na naman pupunta? Wala pa rin? Wala pa din eh. Baka busy. Babe, nahiya na ako sa mama. Ayokong gamitin yung posisyon niya sa pharma. Di naman pa nga abuso yun. Ginagawa naman talaga ng pharma na mamigay ng libreng gamot paminsan-minsan. Gamot para sa cancer, babe. Hindi nila gagawin yun. Subok lang. Makakatulong to sa maraming mga pasyente sa ospital. Eh naman pala, kunyari, hindi interesado sa gamot sa cancer. Pero meron pala kayo ibang plano. Ayaw nyo lang na merong kahati sa kita. Kuya, wala kaming balak pagkakitaan yung mga gamot. Meron akong pasyente, 15 years old. May leukemia. Sa kanya ko ibibigay yung gamot. Ibigay? Ano, libre? Wala silang pambayad. Tulong na ni Josh yun para sa kanila. Pwede ba, bago kayo tumulong sa ibang tao, tulungan nyo muna yung mga sarili nyo? Magbibigay pa kayo ng libre, tayo nga mismo kinakapos. Nung pumayag ako na mag-aasawa ka ng doktor, ang akala ko, giginhawa na yung buhay natin. Doon na tayo sa Maynila, titira tayo sa mansyon. Pero hanggang ngayon, nandito pa rin tayo. Kasi walang ibang inisip tong asawa mo kundi magkawang gawa. Kuya, ginagawa lahat ni George na makakaya niya. Hindi niya obligasyon na buhayin yung buong pamilya natin. Kaya ano? Kaya ilalaglag mo na lang ako? Kuya, hindi naman sa ganun. Ano? Tayong dalawa yung magkakampi dito, di ba? Para sa kapana mo yung sinasabi ko. Pinagigilty mo yung kapatid mo para lang sa pera. Anong klaseng kapatid ka? Josh, wag. Ako ang nag-alaga sa kanya ng mga bata pa kami. Ako ang bumuhay sa kanya at nagpaaral sa kanya. Kailan ka lang naman dumating dito sa amin, di ba? Kaya wala kang karapatang manghusga. Kuya, tama na, tama na. Sorry na. Sama kayo. Sobra na kayo, Dok. Huwag niyo naman tratuhin parang hayop ang nanay ko. Come on, Greg. Don't overreact. Tinatrato namin ng maayos ng nanay mo rito. Nire-restrain namin siya kasi ayaw namin saktan ang sarili niya at para hindi siya makasakit ng ibang tao.
Baka naman pwedeng i-adjust lang yung restraints, Doc, para hindi siya magalit kasi baka yun yung dahilan kaya siya nasasaktan. Hindi. Mali lahat to eh. Ayoko na nito, Doc. Iuwi ko na si nanay. Sandali, Greg. Huwag ka magpadalos-dalos. Remember, contagious ang sakit ang nanay mo. Hindi ba't kayo na, konti na kayong atakihin dalawa? Gusto nyo gawin namin dito? Hayaan na lang yung ginagawa nyo sa kanya. Yes. Because it's for the best. Remember, may pinirmahan kayong kontrata sa pharma. May karapatan magdesisyon ng pharma sa medical care ng mami mo. Alam, Dok, kami pa rin ang pamilya niya. The contract stands. Hindi mo pwedeng ilabas ang nanay mo rito. Sorry. Friend, buntis ka ba? Di ba wala ka namang jowa? Sinagot mo na ba yung maniligaw mong medtech? Hindi ako buntis. Alam ko namang blessing ang baby. Pero paano na yung pagpunta mo ng UK? Di ba ang tagal-tagal mo nang nag-apply doon? Inggit nga ako sa'yo na ikaw yung natanggap eh. Di ba sabi ko sa'yo, susunod ako sa'yo? Paano na yung pamilya mo, friend? Yung mga kapatid mo? Hindi nga ako buntis, okay? Masama lang yung pakiramdam ko. Ang kulit mo eh. Kailangan wild agad. Lumilevel ka naman dun sa patient sa ICU eh. Nag-aalala na ako sa pasyente, Doc. Ilang araw na siyang hindi kumakain because of her condition. At hindi kami makapag-NGT dahil nanlalaban siya. Lalong bumibili sa kanyang deterioration. I wish I knew. Ginagawa namin lahat sa pharma ang magagawa namin. Wala kaming mahanap na solusyon as of now. Ano nangyayari sa kanya? She looks like she's deteriorating. Namumukha na siya. What are you doing here, Eduardo? I'm here as a representative ng board. Gusto namin makita yung extent ng nangyayari dito ang sitwasyon without having to listen to your reports. Are you saying na hindi ako nagsasabi ng totoo? I don't know. Pero ang kapalpakan mo ang may gawa nito. And I suggest you correct it immediately. I am fixing it. Get out! Ayusin ko to! Sorry kung ano yung nagawa ko sa kuya mo. Sorry kung ano man yung nasabi ko sa kanya. Kung ano yung sinabi niya sa akin, kaya ko namang tiisin yun eh. Pero kung ikaw na yung involved, kung ikaw na yung naiipit, hindi ko kayang hindi magsalita. Salamat, pero kahit ganun si kuya, naiintindihan ko yun. Tama naman talaga siya eh. Hindi porket pinag-aral ka niya, pagmamayari ka ng kuya mo. Babe, emotional blackmail na yung ginagawa sa'yo ng kuya mo. Hindi sinasadya yun. Marami lang sama ng loob si kuya. Kasi sinabi ko sa'yo, maagang namatay yung mga magulang namin. Kaya siya yung tumayo na magulang mo. Bata pa lang si kuya nun. Kaya tumira na kami sa tito namin. Nananakit siya, lalo na kapag nakakainom. I'm sorry. I'm sorry. Hindi ako napagbuhatan ng kamay. Dahil si kuya yung pang sumasalo ng galit niya. Mabait sa akin yung kuya ko. Pero sa ibang tao, mainitin yung ulo niya. Mabilis siyang magalit. Nakuha niya yung ugali ng tito namin. Pero hindi niya ginusto yun. Kaya Josh, konting pasensya pa. Alam ko, ang hirap pakisamahan ng kuya ko, pero wala ako dito kung wala siya. Naintindihan ko. Gusto ko yung padama sa kuya mo na kaya kitang alagaan. Kaya kitang maproteksyonan. Naniniwala ako na isa rin yung paraan para makuha ko yung respeto ng kuya mo.
Tigil mo na yung pagdadasal mo, Han. Ha? Wala namang epekto eh. Di naman gumagaling si nanay. Han, pwede ba tumigil ka sa kakaganyan mo? Kung naririnig ka ng nanay Ayun na nga eh, hindi na nga niya tayo naririnig. Hindi niya na nga tayo makilala eh. Anong nangyayari to? Greg, kilala mo si nanay. Hindi siya nawawala ng pag-asa basta't nakakapit siya sa Diyos. Sa ngayon, hindi niya kayang ipagdasal ang sarili niya. Tayong magdadasal para sa kanya. Hindi ko na kaya ipagpasa Diyos to eh. Alam naman natin pareho ako may kasalanan kung ba't nangyayari lahat to kay nanay. Greg. Totoo. Totoo yung lahat, Han. Sino bang nagbigay sa kanya ng gamot? Ako, di ba? Kaya sino may kasalanan kung bakit nahihirapan siya kayo? Ako! Kaya kahit gusto kong ibaling sa iba yung galit ko, hindi ko magawahan dahil sino ba dapat sisihin? Ako! Diba? Greg, ginawa mo yun kasi mahal na mahal mo si nanay. At alam kong alam niya yun. Makasarili ka mo. At ginawa ko yun dahil makasarili ako, dahil gusto ko makasama pa natin si nanay. Kaya ngayon, iba. Kaya kapakanan niya naman iisipin ko ngayon. Hindi na ako papayag na maging subject siya sa mga eksperimento ng pharma. Lalaban tayo, Han. Lalaban tayo, kukuha tayo ng abogado, lalabanin natin ang pharma, iuuwi natin si nanay. Iuwi sa bahay? Teka, ayaw mo? Hindi naman sa ganun. Kaya lang... Ano? Ano sabihin pumapanig ka sa pharma? Hindi mo tutulungan si nanay, ganun. Han, mahal kita. At mahal na mahal ko si nanay. Kaya lang hindi ko alam kung tama ba na alisin natin siya dito ngayon. What? Narinig mo naman si Dr. Lazaro, di ba? Sabi niya sa atin, delikado na si nanay, malubha na siya, bayolente. Paano natin siya iuwi? Anong mangyayari kapag inuwi natin siya? Natatakot ka, ganun. Charity, si nanay yun. Han, ito ang tamang lugar para kay nanay, para maalagaan siya ng mabuti. Pwede naman natin silang pakiusapan na bawasan yung mga tali sa... Hindi nga sila nakikinig sa atin dito eh. Kaya naman natin siyang alagaan sa bahay. Ba't di na lang dun? Paano si Hope? Oh, paano? Paano yung anak natin? Okay lang sa'yo? Na makita niya na nagkakagano ng lola niya? Na nahihirapan? Paano kung pati anak natin saktan niya? Hindi mangyari yung Charity dahil mahal ni nanay si Hope. Oh, tayo. Mahal na mahal din tayo ng nanay, pero kanina anong nangyari? Muntik na tayong makagat, di ba? Greg, hindi niya na tayo kilala. Yun na nga kaibahan doon, Chari. Kilala pa natin siya. Tayong pamilya na, kaya ba't pila ka na lang bumibitaw kay nanay? Greg, hindi naman sa ganon. Greg! Anak, hindi ako sa nanghihimasok, no? Concern lang ako sa'yo. Kasi nakikita ko, apektado ka. Tsaka ano bang klaseng OJT yan? May problema kasi sa pharma pa. Si Mrs. Salvador, yung nabigyan ng cancer drugs, kasakit na naman siya eh. Pero this time, parang rabies. Nakagat siya ng aso? Malas naman. Hindi pa. Yung gamot na binigay sa kanya, galing yun sa bioengineered rabies virus. At nakaprogram yun na dapat yung cancer cells lang ang ina-attack. Pero sa kaso po ni Aling Agnes, iba po yung nangyari. Anong ibig mo sabihin? Nangangagat siya? Baka naman nakakaawa yan, anak. Hindi pa sigurado pa. Yun pang inaalam ng pharma. Kung ganon,
huwag ka nang pumasok dyan, anak. Baka ano pa mangyari sa'yo? Pa, huwag kang mag-alala. Tutulungan namin si Doktora Lazaro makahanap ng antivirus. Kapag nagawa namin yun, nakamaligtas namin si Mrs. Salvador. Gusto kong maging parte nun pa. Sir. Sir, akala ko ba tapos na yung usapan natin? Sinabihan niyo ako na hindi tayo magkakilala. Tingin mo ba gusto ko pa makita yung pagmumukha mo? Hindi ko gagawin to kung hindi kailangan. Kumusta naman ang investigasyon dun sa pharma? Siguro naman alam mo na hindi tayo pwede madawit sa pagnanakaw. Fernanda, pag nilaglag mo ko... Alam ko naman hihilayin niyo ako pag bumagsak kayo. Hindi babalik sa atin ito, huwag kayo mag-alala. Wala silang ebidensya na pumasok ako sa lab. Pati yung CCTV footage, purado na. Mara-program po ang ginamit ko. Kailangan mabaling sa iba ang sisi sa nangyari. Dahil malaking gulong kapag may iba pang nabiktima ng gamot na yan. Biktima? Ano ibig niyo sabihin? Kamusta na nga ako pala yung nanay ni Greg? As you can see, base sa latest findings, lalong lumulubha ang kalagayan ni Agnes. Hindi na siya nakakakain and worse, hindi na siya tinatalaba ng sedatives na binibigay namin. Wala ba tayong ginagawang treatment para sa kanya? I tried injecting her with different permutations of 3285 but it didn't work. Hindi umepekto ito sa kanya. It's not good. I am sorry, but we do not have the cure for cancer. What we have is highly mutating rabies virus. At wala pa tayong gamot dito. Hindi pwedeng lumabas sa kwartong ito ang sinabi mo, Doktora. We have to make sure that this virus is contained. Kasama na lahat ng mga information na to. Then we have to take care of Agnes. Naroon na siya sa ospital. Exposed for everyone to see. Malamang pinagchichismisan na siya ng mga nurse doon. And it won't be long before they find out kung sino si Agnes at ano ang sakit niya. They're right, Doktora. Tawagan mo na yung security natin. Kailangan ilipat natin si Agnes sa pharma as soon as possible. In other words, Doktora, clean up your mess! Nay, sorry po. Hindi po ako pumayag sa gusto ni Greg. Gulong-gulo na po kasi ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Kaya lang po kasi nalalapitan ko para makahingi ng advice na eh. Mas naging ina pa nga kayo kaysa sa tunay kong nanay eh. Alam niyo naman po kung gaano ko kayo kamahal, di ba? Ayoko po nakita kayong ganyan. Kiss lang po. Nurse, ano yan? Kabibigay lang ng pampatulog ni nanay. Pinadagdagan po kasi ni Doc yung dose kasi itatransfer daw po yung pasyente mamaya. Ano, teka? Bakit wala kaming alam? Basta yung po ang order. Ano? Kasi kung hindi, baka magwala na naman siya. Nurse! Dahan-dahan naman! Nurse! Uy! Kailangan pa ba yung mga yan? Simpleng transfer lang ng pasyente ang gagawin natin. Pinabigyan ko pa ng sedative si Agnes.
Hindi makapanggugulo yun. Mabuti na yung handa, Doktora. Let's go. Ano, I just can't believe it, ka. Sarili kong asawa, ayaw man lang akong tulungan alisin si nanay dito. Buti sana, no, kung may antivirus na binibigay yung pharma kay nanay, kaso wala eh. Greg, we're trying. Alam mo na matagal ang proseso nun. Research pa lang, buwan lang inaabot. Pumunta rin ako dito para sabihin sa'yo na ililipat nila si Tita sa facilities ng pharma. Ano? Hindi ako papayag dyan. Basta alam mo, wala kami ng control sa gagawin nila kay nanay nun. Kaat, hindi unggoy ang nanay ko para pag-eksperimentohan nila. Han, ano kaya tumawag na tayo ng abogado para baka mapigilan pa natin sila? Pumapayag ka na sa akin. Sorry, Han, kung hindi ko agad naisip to. Hindi ko agad nakita eh. Hindi ito ang tamang lugar para kay nanay at hindi ako papayag na papunta siya sa pharma. Salamat, Ana. Pasensya ka na din kanina. Well, I hate to burst your bubble pero hindi naaabot ang abogado niyo. Papunta na dito ang mga tao ng pharma. Paano? Anong gagawin natin? Ano yan? Let me think. Uunahan natin sila. Teka, ano yung mo sabihin? Itakas natin si Tita habang may oras pa. I-distract yung nurse tapos itakas mo si Tita, ha? Salamat, ha. Dami ko na utas eh. Nurse? Pwede ko bang tanong ko kung saan nilagay ng isang pasyente mo sa Greg, wala si nanay. Nurse, yung pasyente nasaan? Ito transfer na po, sir. Naunahan tayo. Yeah. Taka, saglit ko pa lang sila iniwan. Ibig sabihin, kakaalis pa lang nila dito. Halika na, maabutan pa natin sila. Baka sa basement party nila si Tita. Huwag ka na mag-alala. Mababawi rin natin si nanay. Hindi ko alam, Shari. Mababawi rin natin si nanay. At pagbalik ni nanay, tayo na mag-aalaga sa kanya. Hindi natin siya sasaktan, hindi natin siya itatali. Tayo nang bahala sa kanya. Huwag ka na mag-alala. Hindi ba dapat hinihintay mo natin si Greg? Nanay niya pa rin si Agnes. He needs to know. Namatali tayo ng board members. Hayaan nyo na to. Hernan, I just don't feel comfortable about this. Salamat, Ana. Alam ko naman hindi madali lahat ang nangyayari na to para sa'yo eh. Pero hindi ko talaga kakayanin lahat to kung wala ka. Kala ko ba sinaksakan na marami pang patulog to? Agnes, si Doktora Lazaro to. Ililipat ka lang namin. But I'll take good care of you. Andito ako, ha? Kasama mo ko. Agnes? Basement na ako. Miss, yung nanay ko, nakita niyo ba ako sa dinaan? Hindi ho, sir. Sige na. Dalhin nyo na yan. Greg! Halika kayo. Nay! Nay! Ay! Doktora, ibalik niyo sa amin si nanay. Hindi niyo naman siya dapat ginalaw. Di man lang kayo nagpaalam eh. Sorry, pero hindi ko pwedeng ibigay ang nanay mo nang nasa ganyang kondisyon. Nangyari doon? Nay! Ano ba? Secure nyo yan! Kundi, mapariling ko yan! Teka, magtutukan na baril ang nanay ko! Fernan, ano ba? Bitawan mo nga yan! Greg!
Nay! Ayan, si Agnes! Asa na? Walang infected. Spread out! Han! Han! Ha, si Nani nawawala. Si Nani nawawala. Hanapin natin, dali! Hanapin natin! Dito. Secure Dr. Lazaro. Teka. Mas madali siguro natin mahanap si Nanay kung maghiwa-hiwalay na lang tayo. Di ba mas delikado yun? Baka mamaya tayo yung sugurin ni Tito or... Si Nanay itong pinag-uusapan natin. Greg, tama si Katrina. Hindi na nakakilala si Nanay. Naalala mo ba nung nasa ospital tayo, muntik na niya akong kagatin. Okay, kung wala na lang lalapit kay Nanay. Kung sino makahanap, tawagan sa cellphone. Okay, may number naman yung parking lot eh. Yun gamitin natin para magkahanapan tayo. Mag-iingat kayong dalawa. Alright, let's go. Yep, come on. Nay! Kat, si Nanay nakita mo na? Wala eh. Wala rin dun eh. Ano yun? Balik, teka. siguro tong gamot. Wala yan, anak. Kahit magkano pa yan, wala kaming pakialam. Basta gumaling ka lang sa sakit mo. Pasalamat tayo at available ng gamot sa cancer. Oh, Louie! Tapatin mo ako, Dr. Lazaro. What exactly are we dealing with here? Nag-aalala ako para sa mga empleyado. Nakakahawa ba talaga ang sakit ni Agnes Salvador? Babayaran mo lahat ng ginawa mo sa nanay ko. Self-defense, anong gusto mo gawin ko? Napain ako ng nanay mo? Hindi ko alam kung anong meron ng nanay mo! May nakagat si Agnes. At kung pareho ang magiging epekto nito sa rabies virus, ibig sabihin, Dok, pwedeng mailipat ni Nanay yung virus dun sa mga nakagat niya. Dok, nakita ko yung nurse na nakagat ni Nanay. Nakita ko may sugat siya. Hoy!
Patayin niyo!